wait lang. Tabi, oh. Ako pala yung hepe ng Special Operation Group ng Barangay Napindan. Tatasan lang din ako ng aming barangay captain dahil doon sa sumbong ng mga taga rito na hinaharas daw at binabaklas yung struktura. Kinumpiska at tinanggal ng action line ng Pasig City ang mga gamit na nakahambalang sa C6 Kenneth Road, Pinalad, Barangay Pinagbuhatan. Buntod dito ng mga natanggap na reklamo ng mga residente at hiling na isagawa ang clearing operation sa lugar noong Miyerkules. Paulit-ulit na ang naging operasyon ng action line at ng clearing operations team sa mga kalsada sa Pasig, pero parehong problema pa din ang inaabutan ng mga otoridad. Mga tindahan at establishmento na sinakop na ang bangketa, mga nagtitinda sa mga kalsada, may mga trapal, sidecar at iba pang gamit na nakumpiska. Sa kabila ng isinasagawa ng action line, marami pa din ang nakukumpiska at inaabutang hindi sumusunod sa batas. Ilang mga vendors at residente ang umalma. Meron namang ilan na nakiusap at ang iba ipinagpasalamat pa ang aksyon ng otoridad. Sa tindi ng aksyon, umabot na umano sa boundary ng Pasig at Taguig ang clearing. Sanhi nito dumating ang hepe ng Special Operations Group ng Napindan Taguig. Dagdag pa ang mga nakarating sa kanila na reklamo ng panghaharas umano ng mga kawani ng Pasig sa mga residente ng Napindan. Hindi naging malinaw kung ang nasabing lugar ay sakop pa ba ng Pasig City o ng Taguig City, bagamat may ipinakita umanong dokumento ang Pasig Action Line. Handa umano ang Barangay Napindan sa koordinasyon sa Pasig LGU at sa Barangay Pinagbuhatan. Tatasan lang din ako ng aming barangay captain dahil doon sa sumbong ng mga taga rito na hinaharas daw at binabaklas yung kanilang mga struktura. So agad naman kaming pumunta rito para tingnan kung anong sitwasyon. So nakita naman natin na may papel yung pinakita yung Pasig. So binirify natin, which is totoo naman. Kaya lang yung para sana doon sa maayos at katiwasayan ng pag-implement, sana dapat nag-coordinate yung Pasig sa Napindan. Which is given na ito kasi ay boundary. No, dapat meron sanang coordination para nagtulong-tulong yung dalawang barangay at dalawang city, Pasig tsaka Taguig, para maiayos natin kung ano dapat ayusin. Kami ho sa Napindan, sa Taguig ay hindi ho kami nagkukonsinte kung anong mali dito. Ang atin lang sana proper coordination para walang anumang gulo o ano na mag-arise. Kasi tulad nito nagrereklamo na rin yung presidente ng Napindan na bakit ang Pasig pumapasok, which is nakita naman natin sa mga boundaries na Taguig siya. So sa ngayon, relay ko muna kay Kapitan kung ano magiging tugon niya rito, kung kailangan namin ng legal advice galing sa mga abogado natin, gagawin namin para lang matulungan yung mga residente ng Napindan, Taguig na nandito. Pero kami po, willing po kami makipag-ugnayan sa Pasig, lalong-lalo na sa Pinagbuhatan para sa kaayusan ng lugar na ito. Kami sa Napindan, Taguig, willing kami makipag-coordinate, makipagkaisa kung ano yung pakay ng Pasig para maayos itong lugar na to. Kung anong pakay nila para sa kaayusan, ganun din kami sa Napindan. Wala ko kaming kinikilingan o kinakampihan dito kung Pasig ka o Taguig ka. Importante sa atin, yung dalawang syudad ay magkaayos. Actually, wala namang gulo talaga. Nangyari lang ito. Ang amin lang, sana may konting coordination para hindi naman kami yung pumasok dito, given na ito'y boundary, dapat nag-coordinate man lang. Sa mga residente naman, mga maayos naman yan sila. Pag sinabi mong tanggal, tanggal naman yan. No? Yun lang, ang konting tulong natin sa kanila, naghahanap buhay. Siguro kung kailangan talagang tanggalin lahat yan, willing naman yan magtanggal. Yung atin lang, doon lang talaga nagka-problema sa coordination na biglang nagtanggal, wala namang abiso. Ang nakakapagtaka, ilan sa mga residente, botante ng Pasig, ngunit ang kanilang mga address at negosyo nakarehistro sa Taguig. Ang clearing po natin ay hindi po natin kinukontra niya. Pagkus na nagiging malinaw sa amin na kahit papano, yung Pasig ay mayroon pong kumbaga pag-action dito. Dahil matagal na po namin nire-request. Yung problema dito, lalo sa dulo, dahil tayo ay mayroon 3 jurisdiction na. Meron pong Taguig, meron pong Pasig, meron pong
Taytay. Pero ang usaping palupa dito ay under sako po ng Taguig na kung saan yan po yung pinoproblema namin dito. Taguig po yung iba yung business permit, Taguig po yung address, rehistrado po ng Pasig ang tao. Ang business permit dyan, ngayon may Napindan, meron din Pasig, gawang magulo nga yung lugar. Katunayan, hindi po sa atin, hindi po tayo masamang loob dyan na pinatanggal, pero humingi tayo ng konting konsiderasyon. Baka sakali naman umuslila ng bahagya, gawa naman ay lalo ngayon tag-ulan. Okay lang yung clearing, wala tayong pagtatampo, normal lamang po yan. Law-abiding citizen tayo, hindi tayo tumututol dyan. Ito na nga ho yung matagal naming hinihiling, lalo na po sa mga boss ko dyan sa local government po ng Pasig. Sa pulpo nung ako ay nagnais na manungkulan sa pinagbuhatan, gusto ko na po sana matapos itong matagal ng problema sa aming lugar. Yung politically Pasig at geographically Taguig at Taytay. Yan po ang problema. Sana sa ngayong pagkakataon ay magkaroon na ng tunay at talakamulatan kung saan ba talaga nararapat kami dahil nahihilo na ang mga tao rito. Sana po sa boss ko, sir, alam nyo na, hindi ko na babanggitin, natauhan nyo naman ako. Umihiling na po kami ng pagsaklulo kung sana po. Kung saan po talaga kami, doon nyo na lang po kami talay-lay. Kung sakali naman po ay sa Pasig kami, tangkilikin nyo po sana din kami dahil dito po kami naghirap. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.